Atin po munang batiin na magandang umaga at nasa ating linya na po ang convener ng grupong Taong Bayan ayon sa Magnanakaw at Abusado Network o Network Alliance o Tama Na. Ito po kaugnay po sa isang, syempre, February. Ano ba ang ating inaasahan pag ganitong mga buwan? Hindi mawawala ang pangyayari noong February 22 to 25, 1986. Ang First EDSA People Power Revolution. Pero kasabay po ng pagdiriwang sa February 25 ay yung gagawing pagtitipon muli ng tinatawag na Trillion Peso March. Ito po yung marcha pagpapakita ng ating pagtulisa laban sa korupsyon. Lahat ng uri ng korupsyon. Mapa flood control man yan, mapa confidential fund man yan, at ano pa bang uri ng korupsyon na ating pong dapat labanan sa darating pong February 25 na tapat pa ito araw ng Miyerkules. Si Dr. David San Juan nasa ating linya. Sir David, kumusta ka na? Magandang umaga sa iyo. Si Orly Tinidad dito sa DCW. Sir, good morning po. Ganda umaga po, Sir Orly. Ganun din sa ating mga tagapakinig sa Super Radio. Maraming salamat sa pagpapaunlak na napakaagang tawag na ito. Marami kasi tayong gusto malaman, lalo-lalo na ho doon sa posibilidad na may mga grupong samantalahin. Kasi bihira na ngayon yung mga nagrarally na nakakaipon ng marami-raming mga nakikibagi sa protesta. Unlike ang Trillion Peso March na inyong mga ginawa una, pangalawa, at ito na nga ho yung pangatlong pagkakataon. Paano ho, meron ho bang napag-uusapan? Paano ho ito maiwasan na magamit ng ilang mga magsasagawa ho ng panggugulo o may mga grupong magsasabotahe po nito? Napag-usapan ho ba ito, Sir David? Sa Lunes po ay magkakaroon ng coordination meeting ang mga grupo na magpoprotesta sa February 25. No? Sa Lunes, ang coordination meeting po with the Quezon City Government, nandoon ang local government unit, ang MDA, ng PNP at syempre ang mga grupo na mga leader ng mga magpoprotesta. So ito naman po ay taunang ginagawa kaya kabisado na rin po naman ng mga grupo kung paanong gagawin para matiyak na walang manggugulo or maayos ang programa at may koordinasyon. So ang una po dyan ay syempre bukod doon sa koordinasyon sa mga nasa gobyerno ay meron din tayong marshals. No? Bawat grupo ay may marshals o mga tao na bantay para tiyakin na maayos yung bilang ng mga taong kasama sa protesta at para rin tiyakin na walang makakapasok na hindi naman layunin na lumahok talaga sa protesta at ang layunin ay manggulo o manulsol. No? So yun po ang assurance naman natin. Lalo ito ay 40th anniversary ng People Power 1. So paggunitaan natin ito doon sa pagsasama-sama ng mga Pilipino 40 years ago. Pinaalis ang diktadurang Marcos, yung mandarambong at human rights violator na diktador, pinaalis at naibalik ang demokrasya. Iyon ang ginugunita natin sa 40th anniversary na ito ng EDSA. At syempre gusto rin nating bigyan diin na tuloy ang laban sa korupsyon at kahirapan. No? Binibigyan diin natin na totoo naman na 40 years after EDSA 1 ay marami pa rin tayong kababayan na naghihirap, nahihirapan sa buhay. Hindi pa rin natin natatamasa yung sistema na ang edukasyon, kalusugan, pabahay at iba pang karapatan ay naibibigay at natatamasa ng bawat Pilipino. So kumbaga yun ang isa sa gusto natin bigyan din. Na kaya natin nilalabanan ng korupsyon para matiyak na yung pondo para sa serbisyo publiko ay maibibigay ng maayos. No? Kaya yung paggunita natin sa EDSA 1 ay hindi lang doon sa nakaraan, kung hindi pagbibigay diin sa mga laban na dapat ipagpatuloy. Na nakakalungkot lang kapag pinakikinga ko kayo, Sir David. People Power 1, laban sa, sabi nyo ngayon, korupsyon, ano yan, yung diktador, at kung ano-ano pa.
Pero parang ilang taon na nakalilipas, hindi pa rin talaga nawala, no, Sir David? Parang naghahanap pa rin tayo ng nararapat at yung kinakailangan pagbabago sa ating bansa. Unfortunately, ilang taon na yan, may people power 2 pa nga tayo. Pero andirito pa rin at ang nakalulungkot, humantong pa nga sa International Court ang gantong usapin na merong mga nakasuhan dahil sa pagmamalabis sa katungkulan na Sir David. Parang hindi lang no, parang nakakalungkot lang isipin. Tama po kayo, no? Kaya sa atin namang panig, habang ina-acknowledge natin no, yung nararamdaman, yung damdamin ng bawat Pilipino, kasama na po tayo, no? Na disappointed nga tayo na hindi pa rin natin nakukuha yung sistema na gusto natin, hindi pa rin umuunlad ang buhay ng lahat ng Pilipino, hindi pa rin nawawakasan ang korupsyon, nandiyan pa rin ang mga dynasties, etc. Ay gusto nating ituloy pa rin yung laban kasi yung lesson naman ng People Power 140 years ago ay simple. Pag nagsama-sama ang mga mamamayan, maaari nating makuha yung gusto nating makuha. Kapag pinaglaban natin yung ating karapatan, makukuha natin yon. Mm-mm. At sa tingin ko, kung itong anti-corruption movement ang ating bibigyan diin, ano, yung nangyari noong 2025 na ngayon ay nagpapatuloy, kaugnay ng flood control scam, kahit pa paano may ilan namang nangyari na, di ba? May mga naipakulong na, bagamat hindi pa na lalaman at nalalantad sino ang mastermind, at least may nakakulong na. 25 billion worth of assets and bank accounts ang naka-freeze or hindi na pwedeng galawin kasi may freeze order na ng Anti-Money Laundering Council or AMLC. So ibig sabihin ay may pag-usad ng bahagya. Kamakailan ay dineklara rin ng Malacanang na kasama na sa priority na gusto nilang maipasang batas ang bill o ang panukalang batas sa anti-dynasty na 40 years nang nakabinbin, di ba? Nakalagay sa konstitusyon niya na dapat ay magsabatas ang Kongreso ng anti-dynasty law para matiyak na ang sistemang political natin hindi mamomonopolyo ng ilang pamilya lang. So dahil sa galit ng taong bayan ng 2025, di ba, kinokonekta natin tong korupsyon ng flood control at iba pa sa pamamayani ng mga dinastiya sa ating political system. Kaya ito ngayon may pag-usad na. For the first time in history ay kasama na sa priority bills ng palasyo ang anti-dynasty law. Although, of course, alam natin na yung anti-dynasty bill na sinusulong na administrasyon ay malabnaw. No? Kasi ang mangyayari, every level ng posisyon, merong isa lang. Parang i-regulate lang. Okay. So, sa senador, isa lang. Kongresista, isa. Mayor, isa. Well, improvement na rin kumpara dun sa dati na wala. No? Opo. So, yun ang gusto kong sabihin na huwag tayong mawala ng pag-asa kasi kahit papaano nabuhay ulit ang sigla ng mga protesta ng 2025 at eto nga, nauobliga ang gobyerno na tumugon. Kaya kung itutuloy natin ito, tingin ko mas marami pa tayong magagawa at may paglalaban. Okay, yun lang sa punto ng inyong obserbasyon dito po sa mga sakot sa flood control project anomaly o scam o kung ano man dapat na scandal naman dapat itawag dito. Parang gusto nyo yung pahiwatig, kontento naman kayo? Maganda naman itong inuusad. Tama ho ba yun, Sir David? Lalo na doon sa posibilidad itong mga patuloy na ginagawang investigasyon ng ombudsman. Sa tingin ninyo, ang inyong grupo, yung alliance, itong tama na o taong bayan ayon sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance, ay tinutumbok naman ng maayos ito pong ating paghahabol at paghahangad ng hustisya kaugnay ng flood control scandal, Sir David. Tama po, may bahagyong pag-usad at kung magtutuloy-tuloy tayo na mga lampak, magprotesta, gawin ang lahat para maipaliwanag sa mga kababayan natin gaanong kahalaga itong laban sa korupsyon na maikokonekta nga natin sa pangkalatang laban para mapondohan ng maayos ang edukasyon, kalusugan at iba pang serbisyo publiko. No? So, sa tingin natin ay unti-unti may pag-usad pero mas marami pang magagawa kung mas marami ang magpoprotesta, kung mas marami ang mananawagan ng totoong pagbabago. No?
Kasi yun nga, nabanggit nyo, hindi lang naman korupsyon ang problema natin. 'Di ba? Yung pag-abuso sa kapangyarihan ng nakaraang presidente, 'di ba? Nasa International Criminal Court at kahapon nalaman natin napakarami niyang co-accused. At least dalawa doon sa mga co-accused niya sa crimes against humanity ay sa extrajudicial killings ay merong dalawa na nasa Senado, no? So talagang yung sistema natin hindi lang corruption yung problema, 'di ba? Pati yung pag-abuso sa kapangyarihan, paggamit ng kapangyarihan para paslangin yung mga walang laban na kababayan dahil napagbintangan lang na addict, no? So human rights violations, no? Na 40 years ago, 'di ba, nangyari na under Marcos dictatorship. Napagbintangang rebelde, aktivista, etc. Pinatay, kinulong, ang dami. Okay. Ngayon nangyayari pa rin. So kaya yung pangarap nating sistema na demokratiko, makatarungan, nirerespeto ang karapatang pantao, iyan ang pangarap pa rin natin ngayon na makuha. Alright. At least yun nga ang masasabi naman natin, may mga kaunting patunay na ang hustisya, bagamat matagal, ay nakakamit din, no? Matagal, no? Kagaya Tama nung po nangyari nga sa ICC, di ba talagang trinabaho rin yan ng mga abogado ng mga survivors, no? Sinaga nila. So pwedeng inspirasyon din natin yun eh. Na ito ring laban natin sa anti-corruption. Yun nga lang, wala kasing international tribunal on corruption eh. So ito talagang sa loob ng Pilipinas natin dapat maipaglaban itong pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa flood control at iba pang forma ng korupsyon. Ang panawagan nga natin dyan ay mula sa tuktok, lahat ng sangkot dapat managot. So yung mga masterminds talaga, no? Mula sa Sana tuktok, lahat palatag. ng sangkot, managot. Alright. Sa February 25, galing na rin sa inyo. Walang pipiliing grupo. Lahat kayo ay welcome. Grupo man kayong pumunta roon. Pero parang tulad din ba ng unang 2 trillion peso march, huwag kayong sisigaw ng hindi alinsunod sa napagkasunduan o yung gustong isulong nito pong trillion peso march na ito, Sir David. Tama ho ba yun? Opo, linawin ko lang po na yung trillion peso march ay ibang grupo pero kasama rin kami sa nagpoprotesta na sa araw na yan. Ano, Kilusang Okay. Bayan kontra Kurakot, yung broader network na Okay. kinabibilangan ng tama na. Tama na. Pero yun Alright. nga, nasa isang area lang kami on that day because 40th anniversary yan ng EDSA People Power One. So nagko-coordinate kami sa isa't isa para matiyak na maayos ang magiging daloy ng programa at ng kilos protesta sa araw na yan. Samantalahin ko na rin. Napag-uusapan ba tuwing siguro sa mga series of meetings o pag-uusap ng inyong grupo kasama yung ibang grupo bumubuo ng trillion peso march, napag-uusapan pa itong usapin ng West Philippine Sea at isa sa magandang maging punto ito ng inyong mga susunod na mga pagkilos, Sir David? May ganun bang napag-uusapan dyan? Sa ngayon po, wala pang masyadong napag-uusapan tungkol sa West Philippine Seas kung itong mga broad anti-corruption meetings ang tutukuyin, no? Pero sa ibang mga grupo, siyempre may mga grupo rin po nakafocus sa soberenya, kalayaan ng Pilipinas. So doon po napag-uusapan, nakakaupo rin naman kami sa ganoong mga meetings. Pero sa tingin ko, eventually, maaring maging isa rin yan sa ipaglalaban ng mga grupong anti-corruption kapag nabigyan din nga na may mga legislador o may mga otoridad tayo na hindi binibigyan ng prioridad ang soberenya ng Pilipinas at maaring nagpapasuhol pa nga sa ibang gobyerno. So yan ang maaring link sa anti-corruption na laban kung sakasakali. Pag yan napagtuon na siguro pag-usapan uli natin yan, Sir David, kasi marami tayong ito yung mga napapansin na naman natin sa mga tawag dito sa mga komento natin mga taga-subaybay sa DCWB Text Connect sa Facebook Live at saka sa YouTube, na pag binabasa ko after ng kada programa ko, napapaisip ako mukhang totoo at mukhang may punto yung kanilang observation na yan. Panghuli siguro, Sir David, sa magiging
punto rin ba ng inyong pulong bukas ang total kasama niyong Quezon City LGU? Meron bang mga pahiwatig na magdedeklara ng pasok? Kasi nasanay nila sa ating mga kababayan, special non-working day ito February 25 Sir David. Sa pagkakaalam ko po kasi noong nakaraang taon, hindi nagdeklara rin ng holiday ang palasyo. Mm. At katunayan, ang mga eskwelahan ang voluntarily ay Sila na mismo, tama po. nagsuspend ng klase, no? Kagaya ng aming eskwelahan, De La Salle University at iba pa. Nagsuspend ng klase para bigyan diin na mahalagang araw na ito. Ginugunita natin ang EDSA People Power One at naghihikayat din na yung mga makakasama sa protesta at iba pang aktibidad para sariwain ng lesson ng EDSA One ay lumahok. So palagay ko po, this year, ganun ulit ang mangyari. Ang mga mamamayan mismo ang sana. absent sa trabaho o ang hindi papasok sa klase para ipakita ang kahalagahan nito sa kasaysayan natin at yung pagpapatuloy ng laban sa korupsyon at kahirapan na pinapangarap natin. Okay, Sir David, muli maraming salamat and good luck. Magkakumustahan ulit tayo, lalo na sa mga papalapit ang February 25 na maaring may parating natin sa ating mga kababayan. Thank you, sir. Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Thank you po at magandang umaga. Sige nung David Sanman, convener po ng Taong Bayan ayon sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. So tama na ang inyo pong napakinggan.